Pag-usapan po natin paano labanan ang chronic diseases. Itong mga chronic disease, halos lahat tayo magkakaroon nito. Mga sakit sa puso, diabetes, arthritis, cancer, pag-edad, di ba? Kasama lahat yan. Ngayon po, meron ako na research na napakagandang topic. Ang pinaka-root cause nitong lahat ng inflammation sa puso, sa arthritis, ang cause nito po ay titingnan natin ano yung mga root causes. At dahil nga sa inflammation ang pinakadahilan nito, magbibigay tayo ng tips, anong lifestyle change para maiwasan yung inflammation. Ano rin yung top 12 foods na panlaban sa pamamaga. Yan kasi ang word natin pamamaga sa katawan. So tulad nito, ayan, sakit sa puso, inflammation din yan, pamamaga ng ugat. Yung mga rheumatoid arthritis, inflammation din yan. So, yan ang tingin ng mga scientists. Ito yung talagang problema natin. Paano siya babawasan? Ito ring inflammation ng cause ng obesity, aging, heart disease, allergy, pati mga autoimmune disease. Marami sa atin nagsasuffer sa autoimmune disease, yung mga may psoriasis, may hyperthyroid, may lupus, lahat yan, diabetes, cancer, pati aging. Okay? Unang-una, anong dahilan? Bakit tumatanda yung tao? Bakit nagkakaroon nitong maraming sakit? Ano yung dahilan? Ito yung 8 dahilan. Number 1, stress. Pag sobrang stress, mas tumatanda, mas nagkakasakit. Stress, galit, mental health. Number 2, environmental toxins. Nagkakos din ng inflammation. Siyempre, baka exposed tayo, hindi natin masabi. Number 3, air pollution. Air pollution, usok, masama din. Number 4, pag-edad. Pag tumatanda, ay humihina rin yung katawan. Number 5, yung mga chronic diseases. Ito yung sinasabi kong high blood, diabetes, high cholesterol. Number 6, smoking and alcohol. Siyempre, dapat tigil sigarilyo, tigil alak. Nagpapalala ng chronic disease. Number 7, namamana din. Genetics, let's say, magulang mo, maaga nagkaroon ng heart disease, maaga nagkaroon ng cancer, yun din iniiwasan natin. And number 8, ang mahalaga, pagkain. Merong pagkain na nagpro-promote ng inflammation. Ito yung ayaw natin. Kaya nga, ang tinataya nga na dahil nga dito sa mga pagkain ito, kaya marami nagkaka-cancer, sakit sa puso, diabetes, arthritis, at iba pa. Ano tong mga quote-unquote bad foods na nagpapalala ng inflammation? I think alam niyo na itong mga bad foods, di ba? Siyempre, red meat. Masyado maraming karne, masyado maraming baboy at baka, mga steak, hamburger, paulit-ulit. Processed meat, mga sausage, luncheon meat, hotdog, bologna, yan, bacon, mga pepperoni. Pag marami masyado nito, dagdag inflammation. Prito, fast foods, yung gusto natin, french fries, fried chicken, puro prito, lubog sa mantika, hindi po maganda, lalo na yung sobrang init na mantika. Yung mga commercially baked goods, yung mga maraming cake, maraming pastries, maraming pie, dagdag inflammation din yan. Mataas sa sugar, matatamis, candy, soft drinks, iced tea, di ba? Kahit energy drinks. Sports drinks, okay naman kung nag-exercise ka, pero mataas din sugar. So, yung mga matatamis, nagdadagdag din inflammation. Kaya nga, sabi natin, paano aalisin itong mga chronic disease, iwas sa cancer, iwas sakit sa puso, diabetes, at mapabagal ang pag-edad. Mga trans fat, mga margarine, other fats, mga butter, mga biscuit na, or mga muffin, alam naman natin, marami ring mga butter yan. So, ito yung mga pagkain nagpapadagdag. Isa pa po, napakahalaga, maganda mga tips natin para mapigilan itong mga sakit. Depende yan po sa pagluto ninyo. Kaya yung mga misis, napakahalaga pagluto. Kung ang luto nyo ay deep fry lagi, lubog sa mantika, hindi maganda.
Lalo na pag inuulit-ulit yung mantika, yung reheated cooking oil, pag ulit ng ulit sa high heat, nagiging cancerous. Siguro, kung uulit kayo, baka isang ulit lang, magiging masangsang na yung mantika. Kaya nga si Doc Lisa, nakita niya pag nagluluto, konting-konti lang mantika niya na ginagamit. Isa pa, yung mga grilled, inihaw. Okay, yung mga barbecue, inihaw na manok, na steak. Ang problema kasi minsan, pag inihaw natin, bukod sa baka masunog, syempre tutulo yung mantika nung karne, di ba? Pag tumulo siya sa apoy, yung karne, yung oil dumikit sa apoy, magiging hindi magandang chemical eh. Di ba? Tapos mapupunta rin sa pagkain, makakain natin. So, pinakamagandang luto, yung bake lang, inihaw lang, bake lang, steam lang, or stir fry lang. Mabilis na luto lang. Huwag masyado matagal. Pero pag inihaw na gulay or isda, pwede naman to, hindi naman masama. So, paano tayo iiwas sa inflammation? Okay? Ito na yung mga gandang tips natin. So, lifestyle change muna tayo. Number 1, dapat maayos ang mental health natin. Diba? Alam nyo naman, kahit anong sakit, actually, panlaban to sa lahat ng sakit. Yung mga mainiti ng ulo, laging stress, magugulat ka, naka-high blood, nagkakaroon ng mga psoriasis, eczema, inflammation din yan. Maraming kati-kati, yung iba baka magka-cancer pa. Mas lumalala. Kahit prostate nga stress din yan and inflammation. So, dapat mas relax, spend time outdoors, mas masaya, mas maganda. Mas marami kinakausap na tao, mga kaibigan, mahal sa buhay, walang kaaway, kaya pinakamaganda nga, walang kaaway. May isang pag-aaral ang turo nila, ganito pwede nyo to i-apply, mas maganda daw pag ikaw kasama mo lang yung grupo mo. Oo. Alam ko, minsan maganda yung kasama mo ibang grupo, yung mga may away, may gulo, hindi maganda. Let's say, meron kang religious group, o meron kang sa barangay na dancing group, o basta yung grupo mo, pag pare-pareho paniniwala nyo, pare-pareho ideas nyo, pare-pareho yung exercise ninyo, mas maganda daw yon. Ibig sabihin, less bashing Hindi ka magugulo. Kahit siguro sa Facebook, siguro more sa friends mo lang, huwag ka na makipag-usap o makipagtalo sa kaaway, sa katunggali o ka-competition. Hindi po maganda Hindi maganda sa mental health. Nakita nila, mas mahaba buhay ng mga nandun lang sa group nila. Nakita nila yan sa Japan at ibang lugar na mahaba ang buhay. Isa pa, to combat inflammation, uminom ng maraming tubig. Simpleng-simple lang, 8 to 10 glasses of water. Sasabihin mo, Doc, anong connection ng tubig sa inflammation? Alam natin, tubig, di ba? Iwas UTI, para sa dehydration. Pero hindi natin alam, ang tubig, kailangan maraming inumin para gumana yung organs natin. Ang atay natin, very important siya. Nagme-metabolize sa mga chemical at iba pa. Hindi siya gagana ng maayos pag kulang siya sa tubig. Kahit utak natin, pag dehydrated ka, sasakit ulo mo. Kahit bituka natin, hindi maganda ang galaw pag kulang ka sa tubig. Kailangan kompleto ka sa tubig. Lalo na kidneys natin. Masisira kidneys natin, ang alat-alat kinakain, ang init-init, tapos kulang ka pa sa tubig. Di ba? So, tubig talaga pampabuhay. 8 to 10 glasses, kung mainit, 10 to 12 glasses of water in a day, mga 2 to 3 liters. Sapat na tulog combats inflammation. 7 to 8 hours. Kasi pag natutulog tayo, dyan naghihilom ang katawan. Konting paaraw, okay din siya panlaban sa inflammation. Exercise, napakahalaga. Okay? Mas nag-exercise, mas dadalo yung dugo natin, mas maganda yung circulation sa paa. Diba? Hindi magbubuo ang dugo. Circulation sa paa, circulation sa puso, circulation sa baga at sa utak. Social connection, stress management, at ito nga pinakamahalaga, yung pagkain. Ituturo ko na po sa inyo, ito yung pinaghandaan ko. Actually, matagal ko na-prepare tong topic na to, 2 days ko ginawa
Tuturo ko sa inyo ang top 12 anti-inflammatory foods. Okay? Alam natin, pag gulay at prutas, diba, sabihin natin, healthy yan, maganda yan. Pero, merong top 12 eh. Yung pinaka-anti-inflammatory foods base sa pag-aaral. Nandito yung top 12. Isa-isahin natin. Number 1 out of 12. Hindi ko muna inayos yung sa presyo. Alam ko kasi mga ibang tips ko, yung ano yung abot kaya ng kababayan natin. Okay naman. Pwede natin lagyan ng mas mura. Wala namang problema. Pero sasabihin ko lang muna kung ano yung may pag-aaral. Tapos kung hindi natin ma-afford, pili tayo nung a little mas mura. Okay? Number 1 out of 12 anti-inflammatory food, yung mga berries. Strawberry talaga. Lagi ko sinasabi, strawberry. Kung nasa ibang bansa kayo, baka meron kayong blueberry, raspberry, blackberry, cranberry, kung meron kayo sa ibang bansa. Pero dito sa atin, strawberry, lahat ng berries, maraming anthocyanin. Anti-inflammatory siya, nakakabawas ng mga sakit. Bawas cancer, bawas heart disease, maganda sa immune system, mas hindi ka tataba. Huwag mo lang lagyan ng maraming gatas itong mga strawberry mo. Number 2, lagi ko tinuturo, fatty fish. Diba? Sa atin, locally, dilis, tamban, tawilis, diba? Salmon, pinakamaganda, mahal. Sardines, mackerel, lahat yan, fatty fish. Kahit bangus, medyo fatty fish na rin. Ang fatty fish, mataas sa omega-3 fatty acids, para siyang fish oil. May EPA, may DHA. Ang fatty fish, panlaban sa diabetes, heart disease, arthritis, at kidney disease. Ang fatty fish may kasamang resolvin at protectins, mga antioxidant to. Pag kumain ng maraming isda, 3 to 5 times in a week, so bawat linggo, mga every other day, bumababa ang C-reactive protein. Alam to ng mga cardiologists at ng mga doktor. Pag mababa C-reactive protein, less pamamaga sa katawan. Number 3 out of 12 na top anti-inflammatory food, broccoli talaga eh. Pwede na rin cauliflower, broccoli, cauliflower, kale. Ang broccoli, napakamahal, pero talagang maraming pag-aaral ang broccoli. Meron siyang sulforaphane. Mataas ang level ng sulforaphane ng broccoli, isang antioxidant, anti-cancer, at talagang super healthy siya. Kaya sabi ko, pag ito kakainin mo, malabo magkaroon ka ng diabetes, high cholesterol, at sakit sa puso. Number 4, avocado. Kasama avocado sa top anti-inflammatory foods. May potassium, may magnesium, may fiber, may monounsaturated fat pa. Good fat siya. May carotenoids and tocopherols. Lahat yan nakakabawas ng cancer and heart disease. Huwag lang lagyan ng maraming gatas. Number 5, green tea. Okay? Ako gusto ko chamomile tea. Kasi chamomile tea, pamparelax para sa tiyan, pampatulog, pang-anxiety. Pero green tea, ito may pag-aaral siya. Iwas sa heart disease, cancer, Alzheimer's disease, ulyanin, memory, obesity. Okay? Meron siyang component na EGCG. Itong green tea, napakaganda. Number 6, laging niluluto ni Doc Lisa, bell pepper. Diba? Yung bell pepper, ang ganda ng kulay. Sobra daming vitamin C and antioxidant. May quercetin na antioxidant pa. Pang diabetes, pang maraming sakit, pampalakas ng immune system. Number 7, shiitake mushroom. Medyo mahal ang shiitake mushroom at ibang mushroom, pero mushroom kasi mas healthy siya, low calorie. May protein din siya, imbis na karne, tsaka may anti-cancer properties talaga. Mushroom, may selenium, copper, maraming vitamin B, at marami siyang phenols at antioxidant. Iwas pamamaga. Iwas dito sa mga hundreds of sakit na binanggit ko. Number 8, maganda itong mga citrus fruits kasama ang grapes. Pwede na rin orange. Grapes kasi may anthocyanin. Anong grapes ang maganda? Mahal ang grapes eh. May grapes na green, may grapes na violet, may grapes na black. Actually, sa pag-aaral, mas maganda yung mas dark.
black grapes or yung violet grapes. Mas maraming antioxidant, mas maraming resveratrol. Ito yung ginagamit sa red wine. Pero mas maganda grapes na lang ang kainin mo kaysa mag-red wine. Kaya nga healthy yung red wine dahil sa grapes, hindi dahil sa alcohol eh. Maraming anthocyanin ng grapes, iwas heart disease, diabetes, arthritis, Alzheimer's at sakit sa mata. At itong resveratrol ng grapes, inaral to sa animal studies. Sa animal studies kasi, mas mahaba buhay nung kumakain ng yung nakaka-intake ng maraming resveratrol. Number 9, turmeric, luyang dilaw. Pero garlic, bawang, healthy na rin. Turmeric may curcumin. Curcumin, anti-inflammatory compound. Number 10, pagdating sa mantika, para sa akin, dapat konti lang mantika. Gamitin nyo kung gusto nyo man corn oil, coconut oil, di konti lang, di ba? Healthy ba siya? Hindi siya healthy, at least konti lang ginamit mo, di ba? Pero yung may pag-aaral na oil na sa ibang bansa, talagang proven to sa Mediterranean diet, mahirap kasi natin talunin itong mga studies nila. Marami silang pag-aaral talaga, libo-libong tao. Kita nila yung extra virgin olive oil talagang very healthy. Tsaka napag-aralan nila to sa heart disease at sa iba. Yung sa Mediterranean diet, dami kasing salad, daming gulay, tapos may olive oil, tapos may mga nuts, di ba? So, sa pag-aaral, bawas heart disease, bawas brain cancer, bawas obesity. Pinag-aralan pa nga itong extra virgin olive oil kasing lakas daw ng mga ibuprofen. Eh. Parang nakakabawas sa mga sakit-sakit sa katawan. Number 11 out of 12, dark chocolate. Hindi ordinary chocolate, hindi milk chocolate, hindi siya white chocolate. Ito yung very dark chocolate na mga 70 to 80% cocoa. Hindi siya matamis na chocolate, mapait na siya. Mapait and chalky ang taste, mataas siya sa flavonols. Pero itong dark chocolate, ang pwede nyo lang kainin ay maliit na maliit lang, mga ganyan lang kaliit. So, ang pwede mo lang kainin, mga 10 grams. Isang ganyang kalaki ng dark chocolate, 100 grams yan eh. So, 10 grams lang, 10% lang. So, 10 grams, mga 5 times a week. Ang maximum mo per week, mga 50 grams ng dark chocolate per week. Ganun lang ang kadami. Pag kumain ka na isang buong bar, 100 grams per week, wala na daw benefit. Eh. Pag sinobrahan mo yung dark chocolate, wala nang benefit. Dapat konti lang. Kasi pag sinobrahan mo, tataba ka na. Kasi may good fat siya, pero may sugar pa rin siya. So, dapat konti lang. Tsaka dapat, mas dark, mas maganda. Ako, kinakain ko 85% cocoa eh. Mapait na mapait, sanayan, pero maliit lang yung kinakain ko. 10 grams, mga 60 calories na mataas siya. Kaya hindi pwede dumami ng 10 grams, 60 calories na siya, baka tumaba tayo. And number 12, tomatoes, kamatis. Kamatis, mataas sa vitamin C, potassium, lycopene, tapos maganda niluluto pa yung tomatoes sa konting oil para lumabas yung lycopene content. So, nakita nyo po, ito yung mga top 12 anti-inflammatory foods, pampahaba ng buhay. Ito yung pangontra natin sa inflammation, tulad nga na sinabi ko, pati nga may picture ko dito. Inflammation, kailangan natin yan. Exercise, be happy, bawas stress, habaan ng tulog, mag-hydrate, para iwasan itong mga chronic diseases na pinakita ko. Okay. May nagtatanong, mango, hindi kasama ang mango sa mga top eh. Oo, marami tayong mangga. Ang problema kasi sa mangga, okay naman ang mangga, di ba? Kaya lang ang mangga nakakataba at masyado mataas ang calories ng mangga. Mangga kasi parang kanin eh. Para siyang kanin. Kaya ang recommended nga, bawat kainan, isang pisngi lang. So, yellow mango, green mango, nakakataba. Medyo hindi okay sa diabetes siya. Konting-konti lang, kahit green mango. Diba? Ito talaga yung mga strawberry na parang, diba? Apple, diba? Yung mga strawberry, yung hindi siya matatamis eh. Kasi pag yung matatamis na prutas,
like pakwan, di ba? Okay naman pakwan, pinya, pero kung may diabetes, mas maingat tayo. Sa mga pag-aaral kasi, ito talaga yung mga na-prove nila. Okay? Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating kababayan. God bless po. Thank you.